Ilang dahon na pinaniniwalaang may benepisyo sa katawan kapag ginawang natural na inumin. Mga piling dahon lamang ito na kinuha namin sa aming bakuran. Ito ay mga dahon ng abokado at guyabano. At ito ang dahon ng bayabas. At ito naman ay dahon ng langka. At ito naman ay dahon ng mangga. Napakahalagang hugasan ang mga dahon bago pakuluan. Karamihan sa mga karaniwang benepisyo ng mga dahon ito ay nagpapababa ng antas ng asukal sa dugo, nakakatulong para mabawasan ang pamamaga at pananakit ng katawan, at nagpapababa na rin ng presyon ng dugo. At mayroon pang ibang naniniwala na anti-cancer ang mga to. Yung ibang umiinom ng napakuluan ng mga dahon na ito ay mas gustong pagsamasamahin ang mga dahon sa iisang kalan dahil mas mabisa daw ang epekto sa katawan. Paano ba gumawa ng tsaa mula sa mga dahon na ito? Madali lang, pakuluan muna ang tubig. Maraming tubig na nilagay namin sa panga para yung matitira ilalagay sa container at i-refrigerate at pwedeng inumin bukas. Pwedeng magtagal ang tsaa ng 24 hours sa refrigerator. Dahan-dahan lang ibaba ang mga dahon kapag tumataas. Pakuluan ang mga dahon ng 15 to 20 minuto. Ito ang proseso namin ng paggawa ng herbal tea mula sa sariwang dahon. Pero huwag niyo munang subukang uminom ng sariwang dahon kung may pagdududa kayo, dahil hindi ito makakatulong kung labag sa inyong isip. Mas mabuting magpakonsulta ka sa iyong doktor kung maaari kang uminom ng mga herbal teas. Or magbasa ng mga articles about fresh leaves tea making para magkaroon ng idea ng proper preparation at malaman ang mga do's and don'ts ng paggawa at paggamit ng mga fresh leaves for tea. O pwede naman na dahan-dahang subukan gumamit ng isang klaseng dahon para sa isang baso at i-observe ang epekto sa katawan kung maganda o hindi.